kabayan ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is April 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Alaysa Pharmacy and General Merchandise. Sa may 10th Avenue po yan, Barangay 93, Grace Park East, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Marisa Street, sa may Gente de Leon, Marulas, Marulas Street, Manresa Street, Gente de Leon, Valenzuela. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa kaniman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya mante pag nakuha na po natin. At yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan. Nanalo ulit Philippine Volleyball League Championship. Maganda yung laban, no? Yes, pati yung signal na ano, yung 5 sets. Ikaw ba nag-sponsor ka ba dyan, CJ? Hindi, nanonood ako na ito, dalawang game ng final. Kasi volleyball, ang volleyball ngayon, grabe ng following. Oo. Actually, nagsimula sumikat yung volleyball Sa Samahan. Oo, nanonood ako nun. Doon ako umpisa. Oo, D-League pa yan. Kaya mula ano, N14, nagpupunta ako nun. D-League. Yung V-League. Ano mas gusto mo panoorin si JB? Yung basketball na PBA, itong women's volleyball? Siyempre, dati basketball. Ngayon? Volleyball. Volleyball, ayun. Pero meron iba na ang kanilang gustong-gusto yung MPBL, hindi na yung PBA. Hindi MPBL naman, yung PBL naman. Pero grabe ang ano, grabe yung following ng volleyball. Oo, grabe mga tao ngayon. Saka walang game fixing sa volleyball. Ibig may laman na naman. Alam mo, mo Basketball, marami ng game fixing eh. Wala ka ng gana eh. Guys, Clarence Dato, Congratulations sa kanila. Northern Tower, si Jeff Pang, si Ian and Meng Liao ng Cavite. Si Marvin Jimenez, dyan sa may Tarlac. Morning sa inyo lahat. At babatiin ko lang din yung ating mga kapulisan sa Batanes Police Provincial Office, si Police Colonel Efren Heraban, ang Provincial Director, ang kanyang number 2, si DPDA Police Lieutenant Colonel Geoffrey Bulong, ang kanyang number 3, si Police Lieutenant Colonel Rodel Tabulog, at siyempre yung mga chief of police doon sa mga istasyon natin sa Batanes. Sa Basco Batanes, si Police Major Grandeur Tabonan, sa Mahataw, Police Major Raymond Ramirez, sa Oyugan, si Police Major Edwin Ladia Acop, at sa Ibana, si Police Captain Joseph Ocampo. Yung may mga nag-line up, dumating ka? Yung mga dumating ka? Ano kayo? Naka-formation ba yan? Hindi, nag-ano kami, nag-inspection kami doon. Alam mo, ito ang napansin ko doon sa Batanes. Napakahirap ng buhay sa Batanes kasi ang presyo pala doon sa Batanes pag pumunta ka doon. Hindi, lahat yun, important. Ang presyo. Siyempre. At siyempre, triple dahil yung mga hawak noong barko na pupunta na deliver doon. Yung tao lang. At siyempre, yung tao na yun, hindi ko naman sasabi sa inyo. Yun yung nakapwesto doon. So, kaya magmamahal talaga. Napakamahal. May arrangement sa Philippine Port Ayun, hindi ko alam kung anong arrangement ang meron dyan. Pero meron ng ano. napakahirap po ng buhay Atras doon. sarado dun. May CPLC ba? tayo. Iba-ibang islands kasi yun. Siyempre, dadaan ka muna, di ka pwedeng magbago. Sarado yan, lintik na. Sobrang mahal. Ano? Hindi, alam mo, naawa kasi ako. Meron na Parang nabili na nila yung kalsada eh. based dun eh. Hindi, kaya alam mo, saludo ako dito, doon sa ating mga kapulisan dyan sa Batanes, PPO, sapagkat in spite of the fact na mahirap yung ma-assign doon, no, ang buhay, mahal ang bilihin, mahal ang pamasahe, talagang nagsisilbi pa rin, very snappy yung ating mga kapulisan doon. Ibig mo sabihin, hindi man lang nagawa ng paraan yan ni Secretary Butsapan. Hindi, ang ganda, ang dami, halos na sementado na doon. Hindi naman yun ang ano eh. Oo, Kasi ang dami papunta lang. yung papunta doon. Tsaka challenge yun kasi maalon talaga doon. Nakita ko yung mga nagbababa ng gamit, tsaka tao Hindi, sa kulang talagang yung- ano eh, no? Mahirap yun. Ang Ano, isang, mahirap din talaga. ito siguro tingnan to, kung Jonah, kung sa kaninong agency to
Pero siguro po kailangan na po magkaroon ng regular passenger vessel papunta po ng Bataan. Wala po eh. So wala, ang tao doon, umaasa lamang po sa eroplano. Na napakamahal naman po ng bayan. Parang round trip dito. Nag-aeroplano kayo? 1,000. Umahal. Dahil kayo nag-aeroplano. Oo, kailangan no choice. Walang passenger Galing ka na, vessel. Ligaraw ba? Hindi, galing pwede Manila, pwede around dito, malayo din siya from Manila. Mas malayo siya dahil hindi, one and a half from Clark ka pa, Clark So ka kung pa. makiking-air ka dyan, 2 oras yan. Yung mga sipas, PAL, ganyan, at least 1 and a half hours papunta doon. Pero ang problema kasi is puro eroplano lang. Wala po tayong passenger vessel ng Batanes para yung mga ordinaryong mamamayan natin baka alis, baka punta sa mainland. Kasi ang regional grouping ng Batanes is under Region 2. Oh, yes. Hindi siya Region 1, actually Region 2 siya. So Tuguegarao ang kanyang. Yun ang regional mas malapit natin, to. take up natin eh. Malapit Batanes is to. under Region 2. Actually, Oh. nung panahon right after, right before martial, right before the end of martial law, Oh. merong effort ang Taiwan sana, then Taiwan Shipping Company, na maglagay doon. Malapit na yun eh. From Taiwan. Papunta doon, tapos papunta na ng Tuguegarao. Hindi natapos. Ay, hindi siguro kaya yun from Taiwan. Although from Taiwan up to Batanes is 190 Malapit kilometers lang yan. Pero 190 kilometers. hindi naman doon, ang gagawin doon, sila maglalagay nung Tuguegarao, papuntang Batanes, yung ganong klase. Talagang Pero kahit na challenge mo tayo, napakaganda raw ng Batanes. Oo. Napakaganda alam mo, raw yan. Pilipinas naman maganda sa totoo lang. Oh, yes. Buong Pilipinas maganda. Pagka, kahit i-compare mo sa abroad, iba ang Alagaan lang. Pilipinas. Alagaan lang. Oh, ang ito lang, ang problema nga dito. Alagaan. Kakahalin mo lang ang bayan mo. Maganda yan. Ang ganda, ang Kasi ganda tulad ng yung daang kalikasan, sinara ulit yan eh. Ang ganda Oo. nung kaya yun. Sa Pangasinan, Tarlac, no? Ang ganda no Ay, sa likod, yung dadaan. Oo, sa likod. Oo. Ang ganda no? Bakit ang grade doon? Bakit sinara? Eh kasi nung nabuksan noon, para kang nasa Europe o New Zealand. Napunta ako na yan. Tapos problema, nung binuksan, marami natuwa, maraming nagpunta, nag-picnic. Nasira. Naku po, iniwan ang mga basura. Ganon, ay. Sana po ganon, nag-aanahin. doon. Kaya nagalit yung mga gobernador, sinara na muna nila. Yan Kasi yung nga, Tarlac, nagkaroon ng mga basura. Tarlac, Ganun lang alagaan natin. Tarlac, Pangasinan, Zambales. Oo, ang ganda Ang doon. sabi lang sa akin, Napakaganda ng kalye. alam mo si JB, tingnan mo kasi ang sabi sa akin dito sa Batanes, hindi daw nagpapapasok yung provincial government ng sa Batanes ng outsider. Ayaw nilang magpapasok. Zambales Province. So, Zambales Province. ito ang problema, no? Dahil kailangan ng, siyempre, investors yan, para umayos. Pag hindi mo pinapasok, parang gusto nila, taga doon lang ang pwedeng magnegosyo, taga doon lang ang pwedeng Kaya nga niimbita Kaya natin. ang bagal lang ng improvement. Lalong-lalo na ito, nung nandun ho kami. Wala ka signal. Ano tawag doon? Endocentric. Hindi, parang hindi ko alam eh. Pero, Kaya nga niimbita natin si Secretary Aman na mag-ayos. ha? Hindi na, ayun yung fairness ha. Hindi yung tungkol sa business, etc. Kahit yun lang yung kaganton, ano lang. Wala. Hindi, yung ano lang. Satellite siya. Hindi, meron dito, Starlink. puro Starlink, pero yung gobyerno, meron daw dito na free wifi. Wala akong gumagana. Sekretary Aguda. Hindi ko gumagana. Ito ang problema ng mga turista. Kasi pagdating mo ng Batanes, there's no contact. You have no contact to the outside the mainland. Kailangan ka pumunta sa isang lugar, hotel o whatever na may Starlink. Doon ka ba mag-internet para lang makontak mo? Kaya pag napunta ko kayo ng Batanes, huwag na kayo mag-isip magtrabaho. Hindi ko kayo makakatrabaho kasi wala akong wala akong signal. Pumunta kayo ng Starlink. Ha? Alas may dala kayo. Alis may dala ka Starlink, ano? Pero siyempre Pag pumunta kayo ng Batanes, pumunta kayo doon sa PNP headquarters. May Starlink doon, may Starlink doon. Doon, meron. Meron choice ka eh, dahil kailangan mong mag-bigay ng report. Pero napakaganda naman sa Batanes, napaka-peaceful. Doon nung nakaraang taon, ang naitala ko ng crisis sa Batanes. Dalawa. Dalawa lang. Entire Batanes. Ano nga yun? Ano? Isa yung theft.
lang, isa theft, sa isa pa, minor crime lang. Para isa, theft, 500 pesos. Actually, yung mga yung mga northern at saka Walang mga acts of lasciviousness. Wala. Kasi ano dun eh, ha? yung mga nangyayari yun. Yung mga northern at saka southern parts natin, magaganda pareho yan. Northern, mga Pasco Batanes, etc. Ang south, Tawi-Tawi. Ito, tinatanong nga nila, may signal ba sa cellphone? Wala. Hindi wala. Dapat lang gawin ito ng government should provide for starters. Meron daw, All areas. meron daw Ombudsman DICT eh. Meron. Pero hindi naman gumagana. DICT daw, free wifi natin, ng DICT. Meron doon. Ang sabi ng mga nakausap natin sa gobyerno doon, nagagamit di ba? Sir, wala nga eh. Laging down. Hindi Walang lang talaga ang communication. Wala talagang iikot ka, maghanap ka ng lugar na globe, walang signal lang globe. Diba, parang ang hina eh. Ito pa, ito lang ha. Fisheries, naririnig na Ito, yun. radyo, iba doon. Pero kasabay natin, Taiwan. Taiwan, oo. Ito lang ha, dahil pinag-uusapan natin itong, ewan ko kung ito pinadala lang to, Ombudsman eh, itong issue na to. Pero may issue daw ngayon, kasi pinag-usapan natin DICT. Kaya tatanong lang naman mo kami, totoo ba ito na meron ng bidding dyan sa DICT na ang binibid yun, nakapangalan na yung web service, Amazon lang ang pwedeng i-bid ng mga tao. Parang ito, tinatanong ng mga nakalabas daw, na meron daw, dapat daw nag-bid out kayo for, ano ba ito, ilang billion, ay 36.362 million pesos na bidding na sinasabi, Secretary Aguda, na Amazon lang daw ang pinangalanan niya sa bidding document. Pwede ba yun? Ombudsman, yung bid document, nakapangalan niya ng entity doon, Amazon Web Services. Ombudsman, pwede ba yun? Liwanag pa sa sikat ng araw, amoy ombudsman. Diba? Bakit ka magpipili? May pangalan ng brand Ano kasi name. sa procurement ko na bago, marami lang Innovations innovations para marami Hindi pang ka mabago pwedeng doon. mag-tailor fit para sa isang supplier. Kaya yun yung ating binabantayan. Yun lang. Ito lang, may nagpadala sa atin. Mga vendors and in terms of preference. Dahil malaki ito dapat yung yung wifi na i-provide po dito, 363 million. Wifi and cloud services ito Bakit naman, tinatanong lang, bakit daw mayroon nakalagay Amazon? Hindi ko alam kung ito ay yan talaga yung nakalagay sa bidding documents, pero siguro ba, dito ng boss yung Ombudsman? Tignan ninyo yung bidding documents, baka naman nagpe-fake news lang kayo dyan. Check nyo yung Tayo muna ay mag-congratulate kay Congresswoman, now chairman ng NCIP, Nancy Catan. yun. Ano si Kong Nancy? NCIP. Yun lang, bakit niya Siya, NCIP? saka si Yun. Puring Tiam, si Commissioner Puring Tiam ng Region 2. Ano siya? Siya, Commissioner siya ng NCIP. Ayun. Sana maayos niya, si Congressman na yan, si... Congresswoman Nancy Catan po. Ayun, Kung, baka naman pwedeng kayo na mag-ayos niya sa NCIP. Oh, Napakalaking problema ng NCIP And of na course, yan. ito si paring Bong Ariola. Oo. Huwag na natin babanggitin na nag-KTV din pa. Nag-CCTV din ka? Sa Quezon. Pagbilaw. Bago lang ko ngayon, papatiin ko lang ang mga doktor namin sa PNP. Si Doc Colonel Rolly Onofre, si Gerald Matthew Bacay, si Gerald Aris Alam, Pestaño. kapatid natin si Congressman Bong Teves. Bong! Na nakita ko nung hearing. Oo, Nung sa Justice Committee ba? Justice Committee. Oo. TGT. 21. Oo. 22. Nakita ko, ilawin mo yung mga buwan eh. Parang may parting of the Red Sea. Hindi, ano yan, okay naman masyado yung mga media. Oo. Ba? Tapos na kami mag-brief nung the day before. Wala na ako i-brief sa kanila. Sabi mo na, Sabi ko na, Gusto kang mga ambus eh. Pero bago yan ako. Kaya, sir po muna, magbe-break muna tayo. Nakapila na naman ang ating advertisement. Nagwawala na yung technical natin. Ang oras po natin, alas 9:52 na umaga. Number 1 naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? Dahil sa galing nito, ang Champion Dishwashing
dishwashing, wala yung ingredient at doble-doble at mahirap i-pronounce. Kasi ba 75 Sapat po? na. Tanggal mo, 77 sebo yung at ano. dikitang bakterya. Mura po yan, sa ugasin. uno yan. Sa New Champion Dishwashing. Mura talaga sa uno. Oo. Easy ang ugasin. Try mo. Pero mostly talaga 85, 80, ganyan lang. Po sa inyo. Dahil sa Petron doon sa sa 11, 80 eh. Oh, yan ang normal. 80 hanggang 85. Yan ang mga normal. Normal na presyo. Yung mga yan, mga Uno, mga Metro, yan, pamurahan yung mga yan. GT, yan, mga pamurahan yung mga yan. Basta mas mura sila lagi. Pre, Parang hindi na business ibabalik yan sa eh. 60 eh. Sabi ng DOE ata ngayong taon na ito medyo malabo. Malabo pa daw. Malabo. Eh, ceasefire naman ng Oh, bumababa naman pero paunti-unti. Yeah. May dumarating naman na crudo eh. Paunti-unti kasi yung pagbaba niya. Kaya sabi nga din ng DOE din mismo. Grabe, no? Yung pagtaas eh, bigla. Pero Oo, pagbaba, bilis. ayaw. Ang bilis ng pagtaas. Pagpababa, Eh, bagay. buti nga, kontrolado ngayon ng gobyerno pa eh. Kasi kung di yung kontrolado, di mas lalong, kunti lang sana yung ibinapaapa niya. Grabe rin kasi yung ano. Grabe, mapagsamantala din yung mga nagbe-business talaga na sa atin ng oil. Sinamantala nila yung sitwasyon para kumita ng mas malaki. Sa ating kinuha yung pambili eh. Hindi naglabas ng puno eh. Sapat na. Tanggal mo, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, easy ang ugasin. Try mo. Tiga-api. Balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo. Pinakadapat sanang gawin ng gobyerno kasi tumulad sa sa ibang bansa, halimbawa Saudi. Yung wala bagay, wala namang refinery, petrol na lang merong refinery dito. Pero lahat ng gasolinahan dapat automatic 50% ang share ng gobyerno dyan. Gobyerno. Hindi, Oo. binenta nga kasi ni Fidel Ramos yung Petron eh. Ngayon pwede silang magpasa ng maggumawa ng batas niyan. Dapat lahat, walang exemption. Petron man, Shell man, ang lahat ng gasolinahan dapat automatic 50% share ang gobyerno para hindi makontrol ang presyo Hindi papayag ang ah, yung Big 3, hindi papayag. hindi, kung may batas po wala silang magagawa kasi susunod sila. Ngayon nga wala silang magawa eh. Nung sinabi ng Pangulo na ganito ang pagbaba, wala silang nagawa kasi nasa state of emergency na ang Pilipinas. Eh kung gagawin ng batas talaga ng ganyan na automatic 50% ang share ng gobyerno, wala silang magagawa doon. Susuko ang susuko. Kaya Oo. gago kasi si Aquino sa kasi Fidel. Binenta yung Petron na yan. Atin yan eh. Fidel yata. Ramos Fidel. yata, Ramos yata. Puri pa yata. Petron Philippines. Hindi pa puri pa nun? Alam ko kay Cory binenta yan eh. Puri pa yata. Pati yung Meralco eh. Sana hindi ganun kataas ang gasolina natin. Pero nagpahayag naman na si Ang Sabi willing naman daw siya ibalik sa gobyerno eh. Kaso nga lang hindi seryoso ang gobyerno. Ano nga ang walang makmukurakot ang... Kaya yun din ang sa aking palagay, unang-unang purpose kung bakit yan talaga, pina-private. Dahil sa pagkahawak kasi ng gobyerno, nangunguna ang kurakot eh. Nangunguna ang bulsa. Kaya nalulugi. Mas malaki pa yung kita nila sa tax eh, kaysa yung sila mismo yung mag-operate eh. Kaya nga sabi ko nga yung sa akin, yung pagkasi 50% mo yan lang ng gobyerno, walang ng gobyerno yan kasi ang magpapatakbo pa rin yung private eh. So automatic, yung share, automatic ang gobyerno. Pero yung pagpapatakbo, private. Private ang magpapatakbo. Tapos tatanggalan na nila ng tax. Oo, tatanggalan, automatic yan.
Tatanggalin nila ng tax ang ano, dahil kahati ng gobyerno. Ang paalala mula sa DTRH. Sa gayon, hindi nila makokontrol ang presyohan. Sa Saudi kasi ganun po. Yung Saudi Aramco, pinakamalaking oil petroleum company yun sa Pilipinas, buong mundo. Automatic yun, cashier ang gobyerno. Lahat ng petroleum ano dun, company doon, cashier niya, kaya pinakamalaki siya. Galing kasi ako doon. Galing ka doon? Saudi Aramco. Ilang taon ka rin? Sa Saudi Arabia, 14 years. Pero doon sa ano lang tao. Isang kontrata lang ako doon. Sa Saudi Aramco. Ba't umalis kayo doon? Ano na rin, siyempre, iba pa rin yung kasama kasi yung Pamilya? yung pamilya. Walang katumbas na halaga. Malit. Walang katumbas ang halaga. Lalo't medyo tumatanda na rin. Gusto kong, ayaw ko tumulad doon sa ibang, Matanda na eh. doon na inuubos lahat ng lakas. Marami kong kasamang ganon. Doon na talagang, kumbaga alagain na, doon pa rin. Ayaw kong, sabi ko nga sa isip, nung nakita ko sila, yung kasi ganon, dahil kasama ko mismo sila eh. Yun, pumasok sa isip ko, ayaw ko ng ganito. Ayaw kong ubusin yung oras ko ng ganito, na hindi ko nakakasama ang pamilya ko. Kaya nag-set lang talaga ako ng panahon. Ha? Doon po. Say na mag-inhibit ang ombudsman from this particular case. Pwede ba yun? Is there a remedy that you can move for the inhibition of the constitutional office? Ano pa? Ako medyo Kasi ang inhibition kasi goes down to the fairness of the judicial process. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin po namin sa Pilipinas, anong bayan? Kami ang bantay ng bayan. Paano ang mga corruption, ibang bantayan, ang abuso, nakapangyarihan, imaawat natin, matigil natin. At paparasahan. Paano natin mapaparasahan kung mag-iinit ka? Duty mo yan eh. Yan ay katungkulan po namin sa saligang batas. Saligang batas. Ngayon, yung nagsasabi dyan, absent siya, may tinuturo niya sa nag-aaral. Absent siya. tulog siya. Yan yung Santa Maria. Wala mga junior lang naman yun at nautusan May absent tayo nung sinuturo sa law school. Oo, tulog. Kasi wala akong ganun dahil constitutional function po ito. Wala pong, ako abasa ko. May Department of Justice. Ang trabaho ng Department of Justice, mag-prosecute. Yes, oo. Di ba? Ba't ka mag-iipon? In behalf of the people yan eh. Di ba? Kaya nga ang kaso nakalagay, people of the Philippines. Because you represent the people. Oo. Kaya ng DOJ, di ba? Pero kami, pwede namin delegate sa DOJ yung ibang trabaho namin. Yes. Kaya kasama yan sa power sa binigay sa opisina ng Ombudsman. Diyan na lang kami sa kanto. Diyan nakasugyan eh. Sa inyo kasi sabi ko sa abogado na sasabi niyan, baka absent ka nung tinuturo yan. Go back to law school. Ingat po. God bless po. Section tungkol sa ombudsman. Otherwise, sa talagang ng kalaban mo ombudsman, yan ang sasabihin. Oo, kasi yan, usually yan, yung revision sa korte kasi. Yes. Sa Tolgado. Sige po. Pwede po. Mali lang naman na ikaw. At liberty na banggitin sa amin. Tayo lang naman na nag-uusap. Sino ba yung sitting congressman daw na nasa pumayag na o may desisyon na ang Court of Appeals na samsamin yung mga... Nasa charge na yan, nasa charge na yan. Pero walang tao, walang pasalan. Former Speaker Martin Romualdez, na-freeze na yung kanyang... Pero, so si former Speaker Martin ito. Kasi sa... Natin from what? From the Court of Appeals, no? From the Court of Appeals, kasi doon talaga dinadala ang freeze
orders ng AMLC. Anti-Money Laundering Council. Diyan talaga Kasi sila sila, kukuha ng AFLC kasi, MLC initiated action. Oo. Because Represented by the Solicitor General. okay. Kasi kanina, Ombudsman, may mga nagtatanong tayo mga kasama sa hanap buhay. Pakitanong naman daw kay Ombudsman, sino daw ba? Kasi sa mga diaryo o periodiko, hindi naman pinangalanan. Diba, nandun lang, may isang sitting congressman. So ito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Yes. O, ayan ha. Dito niyo na ako sa executive session. Hindi, pero anong issue nga? Maraming issues actually. Ang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya i-file within the next Kaya, ako napakainit. Mainit yan. There is a petition to freeze. Yan ang petition before the Court of Appeal. And it will be filed by the Hindi, saka all the cases will involve the same action by the AMLC. Kaya itong sa court, i-manifest na namin sa court pero baka naging paso. So itong isang kasong ito, the court already granted the petition of Yes. Ombudsman. 20 days yan sa simula lang. 20 days. 20 days. There is a period. Under PI na. Under preliminary investigation, it already signifies that the process is being followed. Pero may nagpa-follow ng Ombudsman. Kailan mo daw ba? Kasi Abril na, di ba? May binanggit ka yata na by May, meron ka. Marami yan, baka Mayo yan. Sunod-sunod sa Mayo. Sunod-sunod dyan. Ito nga linawin lang po namin hindi po madali ang magbuo o mag-case build up ng mga kaso. Hindi po yan ang Tandaan nyo ito tandaan nila. Ang kalaban namin dito, akusado, kapag nanakaw sa gobyerno. Ito, tiga-gobyerno to. Ito, maraming pera, may kapangyarihan. Hindi mo madaling labanan to. Hindi madaling labanan to. Kaya lang, binigyan tayo ng kaukulang tungkulin sa batas na gawin ang lahat. At binigyan tayo ng ilang tinatawag na powers of the office para magawa mo yung trabaho. Yun lang po yun. Kaya medyo mabigat. Lahat yan may due process yan. Lahat yan may due At process. kasama sa due process, siyempre, yung ayusin nyo muna. Di ba, yung mga papeles, ganyan, build up. Ang pinag-uusapan, hindi ba yung police na opisina namin, hindi kami pumapayag na gamitin kaming, talagang katapunan ng putik yung tao, tapos pagawin kaming referee. Hindi. Tama naman. Kailangan talaga may pasiyan. Hindi, at ang pinag-uusapan dito, yung ang pinag-uusapan dito, yung tungkol nga dun sa nangyari na nabuo sa flood control. Yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, lahat ng mga involved doon. Kaya nga meron ngayon ongoing cases As a matter of fact, na nagkaroon na ng kaso ngayon. Ay, paalam po.